Okay, so let's start ultrasound request form. Okay. Tingnan niyo po muna yung ultrasound request form. Okay na po. Okay, for your ultrasound request form, nakalagay dyan, last name, first name, middle name. Kung mapapansin mo actually, kung nakapagsagot naman na kayo, kahit pa paano nakapagpag-dual analysis, halos lahat hindi middle initial, middle name. Lalo na dito sa ating maraming magkakapilido, maraming De La Cruz, maraming Reyes, or whatsoever. For example, nabanggit ko na to, if yung pasyente ninyo physically ay mukha palang babae or mukhang babae, okay, tapos dito sa consent form, nakita nyo na tawag dito, kunyari, yung nilagay niyang name po ay pambabae, okay, o yung ginagamit niya ng name, for example, magsasabi tayo ha, kapag nakita nyo by your eyes, sabihin natin for assessment ninyo, or kung hindi man kayo magaling mag-assess kung trans ba yan, wala tayong i-invalidate sa LGBT community, pero kasama sa pag nabigay kayo ng request form, sasabihin nyo, ay susulat po natin, ma'am, sir, babae man yan na straight pa, nakita nyo, para general, kasi baka sabihin, bakit sa isa din yung sinabi yun? Sasabihin nyo agad, ilalagay po natin ay yung biological name. Okay? Kasi kahit ilagay niya dito, for example, Maria Cristina, baka kasi yung dosage lumiit, tapos siya pala ay lalaki biologically. Hindi magiging effective yung contrast. Okay? Lagi niyo ipaalala na biological name po ang ilalagay. Age, sex, date of birth. Date of birth, lagi itong kompleto. As buwan, okay, yung word, kung January siya pinanganak to December. Height, weight, sa loob ng unit ninyo as RadTech, meron tayong timbangan. Okay, hindi niya yan para itanong sa, kung alam naman niya at sinagutan niya, edi okay lang. Okay? Tapos kung outpatient or inpatient, alam naman siguro pinagkaiba. Outpatient, walk-in to, galing sa labas. Si inpatient po yung mga nasa ospital na. Okay, nasa ward, nasa ICU. Karaniwan pala pag ultrasound, babae naman ang RadTech. Automatic yan babae. Okay? So sa mga boys, i-scan nyo lang yan. Pero kasi pag walang duty, sinasabi sa pasyente, ang RadTech po namin ay lalaki. Pag hindi pumayag yung pasyente dahil babae siya, sabihin niya, sige po, maridelay po yung procedure nyo. Kung hihintayin po natin yung susunod na duty. Ganun lang. Tapos yung bibigyan yung form is yung form na tumatanggi siya dahil nga iintayin niya yung babaeng duty. Address, complete. Huwag kayong papayag na Valenzuela City, Quezon City. Napakalawak ng mga yan. Contact number, importante. Kasi para pag may resulta na, ite-text niyo po sila. Sa hospital po, meron tayong tinatawag na phone unit. Nagamit tayo lahat nun. Okay? Doon kayo magte-text. Desired procedure, UTZ. UTZ po is ultrasound. Okay? Hindi nyo nalalagay dyan na ultrasound, UTC. RT on duty. Okay, patient history. So, ganito ha. Tatanungin niyo si pasyente kung bakit siya magpapa-ultrasound. Hindi porket may request, good to go na yon. Okay, bakit po ba kayo magpapa-ultrasound? Ilalagay natin yung patient history. So, paano ba nag-i-start? Patient history. So, yung patient history, mag-i-start siya ng ganito. The patient, okay ha, may P na to, hindi word. So, PX or PT yung patient. The patient started with a chief complaint of. Laging start kung ano yung kanyang chief complaint. Sumasakit po yung abdomen ko. Sumasakit po kapag meron ako. Okay, ito yung isa lagi chief complaint, kailan? So ganito, the patient started feeling abdominal pain with a pain scale
PS lang yung pain scale. Sorry, hindi ko ma-flash. Okay. Pain scale of gaano kasakit sa 1 to 10. Kunyari, nung panahon po na yun, gaano kasakit? Sinabi niya 8. 8 out of 10. Tapos yung date. Ulitin ko. The patient started feeling abdominal pain. PS nyo lang. Pain scale of 8 out of 10 last April 20, 2026. Clear? Ganon lagi. Chief complaint. Ano yung pain scale? Kailan? Okay? Mami, di alam yung specific date. O sige, hindi niya alam. So, kahit yung month. Para masabi nyo, last April, last January, tapos, and it lasted until when? Gano'n po, kasi merong, ano na po nawala naman po siya after 3 days. Hindi po nawala. Pag hindi nawala, sabihin nyo, recurrent. Pag nawala naman, that lasted into 7 days. Lasted 1 week, lasted 2 weeks. Basta ang naman lagi ganito. Chief complaint ng pasyente, pain scale. Pain scale, tatanungin nyo gano'n po kasakit sa 1 to 10, nung panahon na yung unang-unang araw. Okay? Kailan nangyari at hanggang kailan last. Okay? English to, walang Tagalog. Paulit-ulit yun na magbasa nyo. The patient complained of kung ano yung pinocomplain ng pasyente. Kunyari, pelvic pain. Okay? With a pain scale of 8 over 10, last January 6, 2025, that lasted for 14 days. Or that lasted for 2 weeks. Tapos, yun na unang babasahin ng doktor. Tapos, kung meron pa siyang kwento, dun yun kayo yung gagawa nun. Kunyari, sabi niya, after 2 weeks nga ako, nawala naman. Tapos, nagpapa-ultrasound ako ulit ngayon kasi bumalik na naman. According to the patient, pang-college naman yung English ha. Okay. Bumalik yung pain. Basta lahat na sabihin ng pasyente ninyo, kailangan yung mailagay. Okay? Hanggang sa matapos. Pero yung titignan talaga dyan, chief complaint, kahit yung mga bukol ha, kunyari naramdaman niya yung bukol. Okay. There is a presence, for example, sa ang area. Kung hindi nyo kabisado yung anatomy, walang problema. Sabihin nyo lang kung nasa ang area tumubo. For example, sa breast niya, on the right side of the breast. Kung hindi nyo na maano kung anong area dyan, okay lang. Basta ilagay nyo, dapat tama. Right side of the breast. Yung right, hindi na yan word na right, R na lang yan na may bilog. Okay? Lagi tayong paiksiyan dito. Medical abre. Hindi tayo naglalagay ng word. Okay? Chief complaint is CC. Okay? CC yan. C, tapos C. Ito, dash, C, dash, C. Ay, slash, C, slash, C. So, the patient, chief complaint is yung pain niya. PS, pain scale. Okay? Tapos, kung kailan nag-start, kailan nag-last. Nagets ba? Laging ganun ha. CC, chief complaint. Diagnosis, hindi nyo pa yan isusulat dahil wala pang diagnosis yung pasyente. Not unless yung pasyente, kunyari first time yung ultrasound, wala kayo ilalagay dyan. Ano yung may diagnosis na hindi nyo pa nga nag-PC. Pero kung may gana na yung pasyente, lalo na kung paulit-ulit na lang yung ultrasound, ilalagay nyo na yan. Para kunyari, nakita ng doktor, okay, renal failure. Alam niya na, okay, may problema to sa kidney. Nagkakaintindihan. Diagnosis, wala pa kapag first time yung pasyente. Pero kapag hindi na first time ng pasyente at meron na siyang mga laboratory exam or laboratory test, makikita niyo na doon yung diagnosis, isusulat niya na. Kasi ako na. Next, attending physician, buong pangalan po ng doktor. Karaniwan yung TRODAT na lang nila. Alam niyo yung TRODAT? Yung pinipindot na may license number. Minsan, pag tinatamad yung doktor, na pumirma, papakuha niya na yung TRODAT niya kahit kayo na lang yung mag-TRODAT. Make sure lang yung TRODAT ha, yung siya talaga yung gagawa at titingin. Baka TRODAT ng pang-PM na doktor, tapos AM yung gumawa. Lagot kayo. Date and time of procedure, alam na yan, kung today, okay, yung time, yung oras na pinasok niya na siya sa UTC. Okay, or ini-start niya ng UTC. Important endorsement, ano po yun, Ma'am Val? Important endorsement ganito. Kunyari yung pasyente nyo, ultrasound to ha. Kunyari ang pasyente ninyo ay
may fracture. Yung special endorsement to. Patient has a fracture on the left side of the pelvis. Kasi baka mamaya, i-position ng rod tape yan dun sa area na may fracture. Okay? Or patient, depende kung anong request. So, kunyari, CT scan or MRI. Tapos may bakal sa paa. Ang tawag sa mga bakal ay nilalagay siya ng metal, sasakalin ko kayo. Fixators. Fixators yung tawag doon. Okay? Fixators yung term. May bakal sa kamay, may bakal sa paa. Fixators yung term doon sa medical. So, lagay sa special endorsement. Patient has fixators on the left leg. Patient has fixators on ganito. Para pag nakita tong form na to, ay okay. Alam ko kung paano ko ipoposition yung patient. May tanong pa dito. Okay? Wala na. That's the ultrasound request form. Siyempre, bago nyo to ipasagot sa pasyente ninyo, okay? Kung kasi kung sa private hospital kayo, sasagutan ko ng pasyente. O baka mamaya nakita nyo na, kung sa gobyerno kayo, ito yung matrabaho sa trabaho natin. Hindi lahat. Marami ang no read, no write. So kung ibibigay mo lang to, tapos mag-expect ka na ibabalik sa'yo ng may sagot, wala talaga dahil hindi nila nababasa yan. So lalapitan mo talaga yung pasyente. Apelido po, pangalan po, ano pong gitna ninyo. Okay? So ikaw ang lahat ng kakausap dito. Okay? Kapag no read, no write yung pasyente ninyo. Kung may kasama namang relative, wala namang problema kung relative ang magsasagot. Okay? Basta make sure, hindi yung pangalan ng relative yung sinusulat niya dito. Karaniwan kasi pinasa mo sa relative, kasi nilagay na info ng relative, info niya. So, ang tabayanan nyo, magkaibang tao yan. Okay? O kaya... May policy po ba na kailangan relative lang yung, for example po, jowa lang ba? Kasi pagka... yung mga ganun kasi, for example, yun nga, yung mga kasama nila, yung jowa nila, ganyan. As long as the patient is ambulatory, nakakalakad, nakakabasa, wala kaming pakialam sa jowa. Gets nyo? Pero kasi, katulad na ito, ultrasound. Hindi mo papa-ultrasound yan na hindi ambulatory. So, kahit yung kasama niya, specific guardian niya na, kaibigan niya, kapitbahay niya, wala silang say. Okay? Clear. Pero pagka po, sa pero kunyari, jowa lang ang kasama, kapitbahay, kaibigan, at hindi talaga nakakabasa at nakakasulat, pwedeng siya yung kasama. Okay. Pero karaniwan nun, ipapapotocopy namin yung ID nung nagsagot. Okay. So, okay tayo dyan sa ultrasound request form. Number 1, bago nyo pala bigyan muna ng request form yung pasyente ninyo, pwede muna nung request na galing sa doktor, na i-ultrasound siya. Hindi tayo mag-ultrasound ng walang request. Malinaw? Okay. Outpatient, inpatient, i-check nyo lang yung box. Okay. Guys, sa patient history, pwede nyo din isulat dyan kung ilang beses na siya nagpa-ultrasound, kung ultrasound man to, or kung na-hospital ba siya. Okay. Special endorsement, karaniwan lang naman dyan, kung saan yung mga may bakal, kung saan may fixators, kung may allergy, okay? At saka kung yung pasyente niya ay may anxiety, yan. Yung mga alam nyo makaka-apekto dun sa procedure. Yes, isasama din pagbuntis. Huwag kayong maglalagay ng sentence sa important endorsement ha. Plus and sign lang. Ay plus and minus lang. Positive pregnancy, plus sign, positive allergy. Kahit siyan tayo, unang form lang ito. Hindi to pahabaan ha. Hindi tayo mag-layup dito. Nagkakaintindihan. Puro positive and may ano lang, yung mga special education. Punta tayo sa X-ray request form. Tawag na po. Okay. So, sa X-ray request form, may nakalagay dyan, OPD, pay, HMO, and pay. So, ulit, outpatient, galing sa labas, na nagpapa-X-ray, inpatient, pasyente nyo na yan. So, pag pay, ibig sabihin magbabayad sila ng cash. Kapag HMO naman po yung mga cards. Kailangan natin malaman yan kasi sa totoong buhay, kapag HMO ang payment mo, dahil hindi kami makakatanggap ng ura-uradang cash, mas mataas yung presyo. Dumodoble. Kasi matagal magbayad ng mga HMO companies. Okay,
So, kailangan namin malaman yan. Para kapag maningin na kami din sa lab namin, kunyari, nakita namin HMO. Kung yung X-ray is 500 lang, pagdating yung HMO, 1,000 na. That's the reality. Okay. Patient information, surname ulit, first name, middle name, age, gender, birthday, religion, civil status, and full address ha, hindi tayo city-city lamang. Kunyari ganito, mga ano pong address ilalagay? Kunyari taga-ano talaga ako province, pero nandito kami nag-stay ngayon. Yung present address. Nakalimutan ko sabihin kanina. If in case you encountered patients, boys and girls ha, that ang religion ay Islam, or alam niyo, nakikita mo niyo naman yan kasi naka-hijab yan, hindi kayo pwedeng basta sila hawakan. Very sensitive sila sa paghahawak kahit wala tayo intention. So, kailangan magpapaalam tayo. X-ray details procedure. Okay? So, lalagyan nyo lang dyan is X-ray. Diagnosis kung meron na ulit. Kung first time, syempre wala pa. Tsaka date of procedure, physician's name. Billing information. So, nakalagay talaga yan kahit saan, tsaka amount. So, yung billing number, guys, ganito. Kasi bago kayo mag-X-ray sa pasyente, bayad na. Pansin nyo naman siguro yan, di ba? So, nakalagay dun sa resibo, yung receipt number, tsaka amount. Isusulat nyo rin yan dito. Signature ng pasyente, kung hindi po nakakapagsulat, or hindi kayang magsulat, comatose ba yan, or what, yung immediate family, tapos yung date. Patient authorization, I hereby authorize the requested X-ray procedure and confirm that the above information is true and correct. So ikaw, bago ka magpasagot neto sa pasyente ninyo, hanapin nyo muna yung resibo kung bayad na. Okay, hindi kayo mag-X-ray na hindi pa bayad. Next, MRI Safety Questionnaire Form. Ganun ulit, name, date of birth, age, gender, contact number. Let's go to the referring physician. Okay, yung referring physician, guys, is yung doktor na nagbigay ng request. Again, hindi yung doktor na gagawa ng MRI or nandun sa loob ng unit natin. Kunyari, galing siya sa labas, nagpa-check up, tapos sabi ng doktor, kailangan mo MRI. Yung request na yun, may pangalan yun doon kung kopyahin nyo lang. Okay? MRI exam type, kailangan malaman kung with or without contrast. Date of MRI. So, ito yung mga important safety question. Sa atin kasi ngayon, dahil kayo ay mga bright kids, mukha lang madali kahit hindi ka makinig eh. Pero sa totoong buhay, hindi ito madali. Kasi lalo mo ang pasyente nga ay nagtatrabaho kayo sa gobyerno, hindi nila naintindihan to. So, iisa-isahin mo ngayon to. Tatagalogin mo ngayon, isa-isa to. Okay? So, have you ever had an MRI scan before? So, itong mga to, kayo ang sasagot kapag ka hindi nakakabasa or nakakasulat ng pasyente. So, Tagalog to, nanay, tatay, minsan po ba nakapag-MRI na kayo? Kung hindi alam yung MRI, yung aparato po na ipapasok po kayo, hihiga kayo, tapos nandun po kayo sa loob. Sagot naman yan, di pa. Ayun, no. Okay. Tatay, nanay, meron po ba kayong pacemaker? Yung sa puso po, yung bakal na nilalagay sa puso para gumana. Okay. Meron po bang bakal sa ngipin? Bakal sa tenga? Postiso? Tagalog yan ha. Hindi nyo para sabihan. May defibrillator po kayo. Hindi nyo maintindihan yan. Okay. Katulad ng next, ganun din. Do you have any metallic implants, plate, screw, joint replacement? Sabihin nyo na lahat ng klase ng bakal, 2 and 3 pa lang na question. Next, naoperahan po ba? Meron po ba kayong history na naoperahan po kayo sa ulo, sa leeg, sa inyo pong gulugod, sa puso? Yan. Next. Same pa rin naman yan, yung mga heart valve, aneurysm clip, vascular stent. Guys, make sure na naiintindihan ng pasyente nyo kahit nakakabasa kung ano yung heart valve, aneurysm clip, vascular stent. Okay, yung aneurysm clip, guys, ito yung mga pasyente na putukan ng ugat. Pero di ba pag natutukan kayo, nagkaroon kayo ng aneurysm, namamatay.
Yung sa kanila, yung aneurysm nila o yung pinakaugat nila, literal to ha, nilagyan niya clip kasi hindi ganun kalaki naging damage. Okay, pumutok yung ugat, oo, pero hindi naging cause para ikamatay niya. Eh baka pumutok ulit or ma-rupture ulit, nilalagyan niya ng clip. Alam naman niya yan, pag pasyente siya. Okay, vascular stent, yung sinasabi ko sa inyo na parang fistula na nakalagay dito. Kung hindi dito, evident yan kasi parang stroke, kita nyo yan. Dito, meron din. Okay, meron din dito sa may lining ng dibdib. Hindi pwedeng hindi nyo alam yan kasi pag natap nyo yan, puputok yan. Okay? Okay na. Ano sabi ni Doc Bata? Balik mo nga. Next is, tanong nyo lang, kung meron po bang kayo yung pang fistula? Mas kilala nila yung fistula sa ano? Yung ginagamit po pang dialysis. Yan. Fistula, ginagamit pang dialysis. May gawin, nakikinig ka pa ba? Okay. Tapos, do you have neurostimulator, insulin pump, or drug infusion device? Kung hindi to alam mga anak, ito yung mga pasyente na nasa bahay, sila yung nagpipid sa sarili nila. Yung basta kahit na anong aparato na sila yung nagpipid sa sarili nila, sila nagpapakain, hindi na sila pupunta sa ospital, it's either gamit yung ilong o yun dito sa pen. Kasi may machine yan. So kung may infusion pump siyang sarili na ginagamit niya, check nyo lang yan dyan. Next, have you had any mental fragments entered in your body? So ito guys, tatanungin nyo lang kung meron ba sila sa katawan nila, for example, na bala na hindi na tinatanggal. Kasi may mga ganun tao eh. Pag tinanggal lalo lang, kakamatay niya. So meron po ba kayong bakal? For example po, may bala po ba kayo na hindi natanggal sa katawan? Okay, o kaya po kutsilyo. May mga ganito, kutsilyo na iniwan na lang sa GI. Kasi pag tinanggal nyo, mas lalo magsusugat. So tanong nyo lang kung meron po silang mga bagay sa loob ng katawan nyo na hindi na po pinatanggal. Okay? Ang matrabaho ko actually guys, ang tagal. Kasi kahit kami tinatagalog namin araw-araw. Have you ever worked with metal grinding, welding, or machinery today? Kung nagkaroon ng history na nagtrabaho noon, kahit resign na siya, pakicheck pa rin. Para alam natin, okay? Do you have tattoos, permanent makeup, body piercing? Kasama yan. So ako, hindi naman ako against sa mga nagtatato, pero katulad ng sinasabi ko sa estudyante, ako man gusto ko minsan magpatato pero wala talaga ako zero. Para sa mga may tattoo, wala ko in-invalidate yan. Kasi paulit-ulit sa trabaho, tinatanong talaga siya. Lalo sa government, ang una lagi tanong sa interview, may tattoo ka sa katawan. At dahil healthcare worker ako, hindi ako nagpapatato kasi, ewan ko baka feeling ko may bearing siya. Kasi sinasabihan ko yung mga estudyante ko, na kung kaya niyo namang wag magpatato at ito ang pangarap niyo, wag na kayong magpatato. Lalo kung visible. So yung mga katrabaho kung may tattoo, meron nakapasok naman sila, pero pinapa-cover. Lalo na kung pediatric ka, matatakot sa iyo bata, hindi naman sa pag-i-invalidate ng tattoos. So ako guys, wala, zero talaga. Kahit minsan gusto ko, hindi. Dahil lagi siyang tinawala akong ospital na hindi ako napagtanungan. Pang-apat ko na itong ospital na gobyerno. Lagi tanong sa interview kung may tattoo. Makikita pa rin naman sa AP, annual physical exam. So anyway, nagmamatter siya, pero dahil MRI to, body piercing yung nagmamatter sa atin. So kung sino dyan, pwede kung tago naman yan, walang problema eh. Kung nagpatago na kayo, wala naman pasyentes. Okay, pero kung kaya nyo iwasan kasi healthcare yung pinuhanan nyo. Okay, kasi lagi siya tinatanong eh. So meron din akong friend guys, share ko lang, yung mga tinatakot yung may tattoo. Sobrang dami niyang tattoo, actually, dito, buong, ay nursing yun, first yun. Hanggang ngayon yung friend ko nag-BA na lang kasi hindi siya natatanggap sa hospital. Kasi pag tinignan mo siya, pag nag-apply siya, talagang super dami niyang tattoo. Eh di ba pag nurse alam niyo naman parang caring, compassionate. So feeling ko nagiging dahilan yan. Feeling ko lang naman. Kasi sabi ko sa kanya, pag mag-apply ka kaya mag-ano ka na, scrubs, tapos mag-cover ka na, sabi ko. Kasi hindi siya na talaga natatanggap kasi visible yung tattoo ng friend ko. Ayun, nag-BA na lang ngayon. Hindi niya na-experience mag-hospital. Kaya ako guys, medyo takot ako. Pero kung nagtago naman niya sa katawan niya, okay na ako sa mga thoracic Pero iwasan niyo dito. Iwasan niyo sa mga visible parts kahit sa leeg. Kasi, ano kayo magtatrabaho sa ospital. Okay.
Di naman siya bawal. Pero kung mapapansin niyo sa ospital, kung na-ospital na talaga, ay may nakita ba kayong maraming tattoo? Dati sa meron man talaga doctor, nurses, or mga health, nakakatrabaho ko, pero ang likod, lagi. Yung hindi kita. Laging likod. Okay. So, ayun lang guys. Para wag lang kayo, kung meron na kayo, walang problema, pero kaysa mapagod kayo mag-conceal ng mag-conceal. Yung friend ko kasi kinukonceal yung sa leg niya eh. May nauubos na yung sahod niya kakang-conceal. Kinukonceal niya, eh paano pag mainit, di ba, nag-cakey, ganun din. Meron siya dito eh, bungo yung friend ko. So, ayun, nagagalit yung mga boss namin. So, talagang kinukonceal. So, kaysa mga hassle kayo, wag na lang siguro sa visible area. Pero choice nyo naman yan, your body. Your choice. Baka awayin nyo pa ako. Na ano ko lang. Okay? So, ayun guys. Next! Are you wearing any removable metallic items? Yan yung dentures, pakitanggal yan, hearing aids, jewelry, mga wigs tinatanggal din kasi meron tayong incident dati. Wala siyang bakal, pero pagkalabas mo, sumama yung wig. Okay, buti na lang yung wig lang yung sumama, hindi yung ulo niya. Okay, so tinatanggal natin yan. Do you have history of kidney disease, dialysis, or diabetes, guys? Ito yung mga tricky dito, yung nakakainis. So, tinanong mo, may diabetes po ko, hindi ko nga po sure eh. Ayan yung mga mahirap talaga. Sa araw-araw may encounter yan. May problema po sa kidney. Nagka-problema po pero gumaling na din. Pwede ba yun? Yes pa rin kayo doon. Do you have an allergy to contrast dye? Alam ng pasyente yan, pero kung hindi niya alam, ay huwag niyo na tanungin kung first time. Kasi for sure, ano yan, tawag dito, hindi niyo pa masasagot. Okay, so wala naman ng allergy. Kung pregnant, are you currently breastfeeding? Do you suffer from claustrophobia? Okay, kapag po ba kayo na lang yung tao, madilim, masikip, kaya niyo po ba? Okay. Ito pa sa mga tinatanong 16, lagi-lagi ito. Kaya po bang humiga ng flat on bed? Wala itong unan ha. May mga pasyenteng hindi talaga. Hindi nakakahinga. Kahit normal naman. Okay? Tapos, meron bang binigay ng medication? Do you have any other medical condition to the MRI team na aware kami dapat? Baka kasi, sa tanong nila lang, meron po ba kayo ibang sakit bukod dito sa mga nabanggit niyo? May hypertension po ba? May diabetes? May cancer? Okay? Lahat. Yes or no lang yan. Next page, additional information. Please provide details for any yes answer. So, akala niyo tapos na yung pag-yes at pag-no nyo. Kung meron na banggit, kunyari, katulad niyan, do you have a kidney disease or previous kidney disease? Kasi sabi niya, meron po dati, pero nagamot na. Pwede naman, kunyari, nephritis na. Gagamot ang nephritis na. So, kailan po kayo gumaling or kailan po kayo nag-get doon? Lagay niyo lang dito sa additional information, the patient has nephritis, sabihin natin 2016, cleared out na siya ng 2016 para at least alam na nila. Patient acknowledgement o tagalogin nito, sinasabi po dito nanay at tatay na naintindihan niyo po yung mga tinanong ko sa inyo. Kung hindi lang to ano ha, kung norid lang ha. Tsaka lahat po ng tinanong ko sa inyo, lahat po ng sinagot ninyo ay tama po ba at naiintindihan ninyo. Okay, para alam po natin na yung gagawin sa inyo ay ligtas at wala pong posibilidad na may mangyari sa inyo masama. Patient or guardian signature, kung bata ang gagawa, siyempre yung guardian date. Okay, for NADTEC to, reviewed by pangalan nyo, okay, minsan to, tapos nyo na lang, clearance status, cleared for MRI, further review required. Kaya masabi ko sa inyo, hindi porket may request ang pasyente ng MRI, lalo na kung OPD yan, hindi galing sa inyo. Kasi IPD okay lang. May mangyari dyan, pag inpatient, may doktor, nasa ospital, nasa vicinity. Pero kung OPD yan at hindi mo kilala at gusto magpa-MRI galing sa labas, pwede kung hindi ka sure at ayaw mo pang munang ituloy, hindi mo siya i-clear for MRI, ilalagay mo, further review required. Ang magre-review, doktor. Okay. Comments kung bakit hindi mo siya binigyan. Pero kung clear naman, feeling ko okay naman siya lahat, clear mo lang yan. Facility name, kung saan ginawa, sa hospital nyo, kayo ulit, RT on duty, date. Clear.
Next, CT scan tayo. Sige, pag-check ako ng CT scan. Consent form. Okay na? So, ganun ulit, last name, first name, middle name, date of birth, address, phone number, pinaka-importante yan ha, age, sex, civil status. Guys, emergency contact name, please make sure that the emergency contact name is yung mga taong kasama sa loob ng bahay. Yung kasama niyo po sa bahay, o, ito ang problema niyo, mag-isa lang ako sa buhay eh. Okay po. Kaibigan po, na pwede mong tawagan. Wala rin akong kaibigan eh. Yung mga ganito talaga guys. Sana lang po nagtatrabaho. Yung pinagtatrabahoan. Kumbaga dapat yung emergency contact name, kung wala siyang ma-provide, kung nasaan na lang siya madalas. Kasi wala tayong, ang nangyayari kasi guys, sa face-to-face basis, although rare to, kunyari, namatay talaga ang pasyente at walang emergency contact, kasama na yung mga kunyari, hindi siya nahanap, di ba, ipopost yun sa ospital. Ewan ko nakita na kayo ipopost yun. Kung sino po nakakakilala dito. Pag hindi yun na-claim within, kasi maliit na ang rest ng ospital eh. Rest ng para sa mga bangkay, I mean, yung mortuary. Kasama na yun for disposal. Kaya kailangan natin na emergency contact. Okay? So, ayun nga guys, kung sakasakali na wala, kung saan po kayo sa trabaho? Okay, ano na lang po pangalan nung nagkikita ko niya, WCC, yung siya nagtatrabaho. Tapos contact number. Okay, para at least mayroon lang tayong reference kung saan natin siya dadalhin, just in case. Pero very rare yan, karaniwan naman is kapamilya. Kung jowa, okay lang eh, yun yung emergency contact niya, wala tayong magagawa. Okay. Next ay, pangalan niya, kung nakakabasa, yaan nyo na, bigay nyo lang yan. Hereby consent to undergo a computed tomography scan at pangalan ng hospital niyo. My physician has recommended this procedure to assist in diagnosing my condition. If unforeseen condition arises in the course of procedure, I authorize them to do what is advisable. O, hindi na pa sulat ng pasulat. Ma'am, pumirma ka po dito, ma'am, sir, nanay, tatay. Ang ibig sabihin po ng form na to, kung sakali po na may pasok po kayo dito sa machine namin at may nangyari po sa inyo, for example po, inatake kayo sa puso habang nasa loob, dahil hindi naman po namin alam, hindi na po kayo makakausap ng mga panahon na yon, inaalaw niyo po ang ospital at kami na gawin po kung ano yung nararapat sa inyo. Kasi kung hindi po, hindi na po namin kayo itutuloy na i-CT scan. Ipapaliwanag nyo yan. Okay? Explanation of procedure. Kaya may 5 minutes, di ba? Kaya nga po ang procedure, ang CT scan ay 10 a.m. Hindi nyo pa pupuntahin nyo ng 10 a.m. 9:30. Kasi 30 minutes, magko-consent kayo, tapos magpapaliwanag pa. So, a CT scan is a diagnostic imaging procedure that uses X-ray and computer technology to create detailed images of the body. In some cases, a contrast agent may be used to enhance image clarity. So, what are the possible risks? Ma'am, sir, ito po yung mga risks and ito po yung pwedeng mangyari sa inyo, pero hindi naman po palagi. Okay? So, syempre po, dahil ito po ay radiologic unit, may radiation po kayo, may expose po kayo sa radiation, pero hindi naman po sobrang taas ng radiation. Okay, pwede po yung ilalagay ko sa inyong likido, nanay, tatay, ay mag-cause po sa inyo ng allergy. Ano po yung mga pwedeng mangyari? Masuka kayo, mamula po kayo. O yung pinakamalala po, kung talagang hindi nyo po kaya, ay pwede po kayong mag-cardiac arrest. Okay. Pero paulit-ulit yung sasabihin na madalang yun. Kasi pag narinig ng pasyente yan, hindi natutuloy. Okay? Tapos pwede din po kayo magkaroon ng komplikasyon sa inyong kidney, nanay, tatay, kung kayo po ay may mga problema na sa kidney doon pa. Pero kung okay naman po yung kidney nyo, nanay, tatay, walang problema, wala pong nangyayari. Okay? Tsaka kung meron po tayong makita sa MRI nyo, posible po na madagdagan pa po yung ibang test. At Tagalog, hindi na nakikinig kayo, no? So sa Tagalog, so, kasi gagawin nyo yan next week eh. Okay? Next, napaliwanag na yung kung paano yung tinagalog yan, kasi hindi naman yan English, not unless upang yung, pasyente. Pregnancy disclosure, ito ay ang kung ang pasyente nyo ay babae,
Buntis or hindi man buntis, makinig. Basta babae, kasama mo sa sasagutan. Okay? Hindi po ba buntis? I am pregnant o kaya posible akong buntis? Ini-inform ko ang aming doktor. Hindi ko sure. I am unsure and agree to take the pregnancy test. Okay? So, kitikan nyo lang yung tatlo dyan. Okay? Next, contrast material consent para sa lahat. Nanay, tatay, gagamitan ka po namin ng likido para sa CT scan. Kung may contrast lang. Kung wala naman, walang problema. Pag tinanong, para saan ko yung likido? Para po mas luminaw po yung kuha doon po sa inyong CT scan. Kasi pag wala pong likido, black and white lang po. Okay? So yun po yung gamit doon para mas malinaw, mas makita po ng doktor natin, nanay, tatay, kung nasaan po yung bukol ninyo. Tsaka kung bakit po sumasakit yan. Okay? Nagkakaintindihan? Walang bin na pakikipag-usap. Okay? Next, I decline the use of contrast media and understand this may affect diagnostic accuracy. Yung pasyente, MRI with contrast. Pero nung pinapaliwanag mo na kung para saan yung likido, ayaw na. So, ang mangyayari, mauuwi ka sa plain MRI. Hindi nyo pwede pauwi ka nang wala kayong ginagawa. Pero i-check nyo lang na dinecline niya. Ma'am, sir, nanay, tatay, so ayaw mo nagagamitan ka neto kasi papadaanin po natin dito yan, masusugatan kayo. Sasabihin niyo na, kasi hindi niya alam kung iinumin niya ba or what. For example, di naman yun vacuum, so dadaanan niya, magbibili kayo. So, tatay, ayaw mo, takot ka po sa tusok, chika na lang po ako neto, bigay niyo ito, makakarap yung papel, kaya printed yan. Ibig sabihin po neto, ayaw niyo po na maggamitan po kayo ng contrast o ng likido. Okay, next. Patient acknowledgement and consent, kino-confirm niya lang yan. So, naiintindihan niyo po ba, tatay, yung mga pinagsasabi ko kanina? Ganun lang ako minsan, para mabilis. Wala naman po bang tanong? Kung naiintindihan naman po, so okay lang naman po sa inyo na pagkatapos po neto, kung sumakit po yung ulo nyo, bibigyan po namin kayo ng Biogesi. Okay lang yun, kahit ganun yung Tagalog nyo. O kaya po magbibigay po kami sa inyo ng anesthesia, o kaya po pain reliever kapag may naramdaman kayong sakit. Number 2 yun. Number 3, lahat po ba, tatay, yung sinabi ko kanina, tinanong ko po kayo kung may mga sakit po ba kayo, nasabi niyo po ba lahat? Wala po kayo itatago tayo ha, para wala po tayong maging problema sa procedure. Next nyo lang. Tapos, okay lang naman po sa inyo. Kayo kagustuhan nyo naman po ba na mag-CT scan tayo? Wala naman po pumipilit sa inyo. Okay lang po ba? Sa ganyan ako, okay lang po na tatay? Ganun lang. Para lang kayo lahat yung pagkwentuhan. Pero syempre, kung ikaw ay super introvert, yung ma-explain ko. Mahirap sa iba, pag ganito. Ako kasi araw-araw na kaya nasanay na ako eh. Okay. Tatay, hindi ka namin pinilit ha. Go na tayo. Mabilis na lang. Okay, signature section. Patient signature. Day to day. Hayaan nyo siya na magsulat ng date para alam nila at on right, ano sila na, okay, today is April 24. Okay. Pangalan nyo, pangalan ng doktor. Okay. Minsan kasi kung hindi na doktor ang gagawa, RT, pangalan nyo, signature date, pangalan ulit ninyo. Witness name, this is only applicable if the patient is no read and no write, or kaya yung pasyente nakakabasa naman at nakakasulat, pero hindi nakakaintindihan ng language na yun. For example, na kaya niya lang niyang intindihan ng Ilocano, tapos yung kasamang relative ang marunong mag-Tagalog. So, hassle to ha, kasi ikaw, as rate, ikukwento mo kay translator, si translator, lalagay niyo doon sa pasyente. So, yung witness, para yun sa kanya. Kasi, ang mahirap doon, kunyari ako, hindi nila ko Facebook na ako eh. Ano sa yung Pangasinense ba yun? Basta ganon. Basta taga-Pangasinan yung, yun yung parang dialect. Hindi ko nga alam kung ano tinatranslate doon. Mali ko ba kung sinasabi. Tinatranslate ko doon sa relative. Pero mali ko ba kung pag pinasa ng relative, kung ano na yung naririnig ko, parang Chinese eh. Okay, so wala tayong hold doon, accountable. So, kailangan natin ng witness signature. Clear? So, dalawa yan kung mapapansin nyo. Isa, consent form. Isa pa ulit, CT scan MRI request form. Okay? Ano pinagkaibaan mo? Kailan gagamitin? Yung unang request form ng MRI ninyo, kung nakita ninyo, yun yung,
MRI na first time mag-MRI. Okay, yun yun. Nakita niyo una-una. Tapos, itong CT scan slash MRI request form, ito na yung meron po kayong, meron na siya, lagi na siya nagpapa-CT scan or may history na siya. So, anong pinagkaiba? Surname, first name, middle name, age, gender, birthday, civil status, ward number or room number. So, syempre, kung nandiyan na yan, may history na yan, lagay nyo lang. Outpatient or inpatient, bilugan nyo lang. CT scan or MRI, pakicheck. Eto na. But ito yung gagamitin nyo guys kapag kapaulit-ulit na nag-CT scan at nag-MRI yung pasyente. Meron na kayong provisional diagnosis. Ibig sabihin, inuulit na lang natin for monitoring. Inuulit kasi sa ospital na siya nakatira, hindi na nakauwi. So basta wag may history na siya guys, ito na yung form na gagamitin ninyo. Yung kanina kasi, kaya yung ganun kakin, kasi first time natin nakita ang pasyente. Nagkakaintindihan? Date of procedure, attending physician, patient history ulit, ganun ulit. Chief complaint, plus pain scale, when it started, when it lasts. Malinaw. Plus yung kwento pa. Kung kaya nyo maikwento ha, okay lang yun. Kung kaya nyo maikwento hanggang sa pumunta siya, nag-tricycle, nadula sa CR, okay lang yun. Totoo yan guys. Ganun kami magkwento minsan. Simula sa bahay. Okay? The patient went to the bathroom. Tapos after 5 minutes, hindi na nakalabas, nasilip ng relative, nauntog na pala, dinala dito. Kinukwento namin lahat. Okay? Hindi lang ako nakapagnakaw. Hindi na ako nakakuha ng ganito kahapon kasi yung ka-duty ko kahapon boss ko eh. So hindi ako makakuha ng ganito kasi gusto ko sana kumuha para makita nyo yung version ng patient history. Eh siya yung boss ko kahapon eh. Kaya, boss ko yung ka-duty ko kahapon eh. So tahimik ako. Hindi ako makakuha ng files, hindi ako angat eh. Mag-uwi sana ako. Binabalik ko rin naman. Kaya wala akong dala na ganito. Pero ganon, may ganon ha, okay lang yun na maikwento mo lahat. Kasi mas detailed yun. Kasi minsan ng doktor, kahit nakuha niya na yung chief complaint, sasabihin niya, ano ba nangyari? Ba't ba nadulas? Ano ba yun? Saan ba galing ito? Bakit nagkaganito? So okay na lang naikwento nyo kaysa hanap-hanapin. GFR results, okay. Ito po yung GFR results na makikita mga anak sa laboratory ng pasyente. Automatic yan kapag ka po may contrast, ang procedure dahil hindi ako rad-tech ha, automatic, kaya ganito, mapatingin po muna yung mga labs nyo. Okay, tingnan nyo kung recent yung labs ha, may GFR result yan. Okay, isusulat nyo dyan guys. Ano yung normal GFR? Wala, tinuro na daw to ha. Ano normal GFR? Ilan? Sige Google, ano normal GFR? Hindi nyo pwedeng i-CT scan at MRI kapag hindi normal ang GFR ng pasyente. Automatic kahit may request yan, X tayo ha. Hindi kayo pwede. Ano normal GFR result? 90. Ilan? 90 90 to 120. Actually, ibang doktor pinagbibigyan na namin sa 130. Okay. Pag hindi ganyan ang GFR, hindi niya pwedeng isalan. Masisira kidney niyan sa radiation lalo. Nagkakaintindihan. That's why GFR is very important. Okay? Kung may previous CT scan, previous MRI, sabi ko nga ginagamit na to, kapag paulit-ulit na yung pasyente nag-CT scan, physician signature, RT on duty, date of request. Hindi date ng araw na ginawa, kundi date na ni-request. Okay? Baka naman yung request last month pa. Ngayon lang nagkapera yung pasyente, ngayon pala ipapagawa. Okay? Hindi na pwede yan. Ma'am, yung mga request ba hanggang kailan lang? 2 weeks ang validity ng request. Nagkakaintindihan? 2 weeks lang. Sabi niya rin, fix na sila ay nung request. Sinusulat mo sa patient. Kung bakit na yun. Pwede naman natin isulat. Pero guys, case-to-case basis, kunyari, 2 weeks, lumagpas na ng 2 weeks. Bakit po ba kayo lumagpas na 2 weeks? Hindi po kayo nagpunta dito sa ospital. Kunyari si Captain ako niya, na-hospital po kasi ako eh. Namatayan po kasi ako. Pagbigyan niyo na yun, ha? Yun yung mga bagay na pwede na natin i-slide. Ang alamang pinitin nyo magpa-ano yan. Pero yung validity talaga, okay, 2 weeks lang. Okay? Lalo na kung nagkasakit na ospital, kaya hindi nagawa. Next, CT scan, pre-procedure questionnaire. Ang dami, di ba, questionnaire?
Ayan, ito ay questionnaire ng hospital namin. So, napakadami. Sa trabaho na natin. Okay. Patient information ulit. Full name, date of birth, age. So, guys, nakambal ito ha pag nag-pass tayo. Automatic itis ka na mabunot mo sa case. Ganito ha, may case kayong bubunutin, di ba? Tapos dadalhin nyo ito lahat. Okay? Dadalhin nyo ito lahat. Dapat nga kasi ngayon, magsasample na tayo. Partner nyo, i-convey nyo siya para may idea na kayo. Pero sa practicals natin, bubunot kayo ng question, tig-isa kayo ng case, tapos may kwento doon. Kunyari, vehicular accident, ganito, ganyan. So, pipili ka kung anong procedure. Gets? So, papabayaan kita. Kunyari, ano siya, yun nga, kunyari, na vehicular accident, tapos kinuha mo ultrasound, 4. Kunyari, yun yung kinuha mo ha. Hindi kita sasabihan na, ala, ultrasound form kinuha mo. Automatic bagsa ka na doon. Kasi it's supposed to be what? Mamimili ka din kung ano yun. Kasi kung nakalagay naman dun kung ano yung, kung sa brain ba siya, ganyan. So, pipili kayo ng 4. Get? Nagkakaintindihan. So, medyo matagal yung props ha. Kasi, magka-partner kayo. So, yung isa muna, yung gugulat ng case niya, gagawin niya sa pasyente niya. I-interviewin niya. Okay, wala tayong, mami-start na ako. Sige, start niyo na hanggang sa mag-proceed niya. Pagtapos na kayo, yung kabila lang. Ganon. Gugulat kayo ng case sa akin. Pipili kayo kung anong klase ng form. Nagkakaintindihan ko tayo na gagawin. So, basahin nyo mabuti yung case nyo. Diba? Baka mamaya, meron pala yung bullet, MRI, MRI dyan. Nagkakaintindihan. So, ano to? Matik magkasama. Yung CT scan, yung natingin mo para doon sa case na nabunot mo, you have CT scan pre-procedure questionnaire plus CT scan consent form. Nagkakaintindihan. Okay, sinabi ko yan ha. So, emergency contact name, emergency contact number, para hindi kayo mabawasan ng score. Kasi, kichika ko rin yan right after na pagkatapos nyo. Okay. Wala dapat kayong makalimutan or ma-miss out na i-fill in. Ganun kasi. Pag kahit po physicians do, ano tawag dito? Signature. Hypothetical, maglagay ka dyan kung anong pangalan ng doktor. Nagkakaintindihan? Lahat yan dapat may sagot. Parang nasa totoong ano na kayo, buhay. Nagkakaintindihan. Kung gaano ka-importante itong pre-questionnaire, kasi lahat ng sakit dito. Diabetes, may nakalagay dyan type. Type 1 ba or type 2? Kung hindi niya alam, okay lang, sige. Pero iwalagay nyo, ano po yung gamot ninyo sa diabetes? Next, hypertension, pakilagay lagi ang gamot. Kasi yung mga gamot na hindi pwedeng kasabayan ng contrast agents. Kidney disease, kung meron, indicate creatinine level, napakahalaga din para GFR. Saan nyo makikita? Huwag yung tanongin yung pasyente, hindi niya alam yan. Hingin nyo yung laboratory. Lagi yung may dala silang laboratory. Heart disease, may asthma po ba? Mild, moderate, severe. Liver, thyroid, specific type of cancer. Blood clotting disorders, tanongin nyo kapag nasusugatan po ba kayo, naghihilom po ba or hindi tumitigil yung pagdurugo. Okay? Kung meron na ba siyang previous radiologic exam, kahit sabihin yung x-ray lang yan, na-x-ray na po ba noon? Na-CT scan na po ba noon? Ilagay nyo yan. Kayo po ba ay nasi-seizure? Nagkaroon ng convulsion? Nagkaroon ng kalimutan ko yung isa pa, yung kapag sobrang nanginginig. Okay. So, ayan guys, paki-check. Sumusuka po ba ng dugo? Nagkaroon po ba ng pagkakataon na sumuka po ng dugo? Pakilagay. Pag sinabi niya, may sakit po akong ganito, kunyari po may migraine ako. Matagal na po ba yung migraine niya? Diagnose po talaga. Hindi yung kwento lang yung feeling niya lang meron. Laging dapat diagnose. Other medical conditions, pakisulat. Next, ito na. Mga allergy nila. May allergy po ba kayo sa bininalan yung iodine? So, sabihin nyo na lang Betadine. Alam na nila yan. Mas generic. Okay, yung mga Tagalog na selfish, madamot. Ano selfish? Yung pala yun. Basta yung mga, sabihin nyo yung mga pagkain pandagat. Di ba na lang? Hindi naman isa ka. Ano, shell? Sabihin nyo na lang. Okay. Latex is gloves. Okay,
Okay, pakilagay dyan. Pag wala, di no known allergy. If you have checked any of the above, isa lang ang masikan dyan, Radtech. Kunyari, latex. Yung ganun eh. Okay. O pag sobrang tagal lang, pero wala naman ako allergy sa gloves. Pero pag sobrang tagal ng kasuot, nangangaki na rin ako. Pag meron, ano po nangyayari sa inyo? Kunyari sinasabi redness. Sabihin nyo lang dyan. Okay, if check in any of the above, please describe the reaction. Redness in iodine allergy. Clear? Clear. Kung saan yung allergy, ano yung nagaganap? Maliwanag. Medications. Are you currently taking any medication? Kahit vitamins lang yan. Yes. Yes at isulat. Ascorbic acid. Yes, losartan. Nag-hyper kung ano yan, gamot for high blood. Gets? Ito pa, huwag niyong kakalimutan. Gumagamit po ba ng metformin? O yung mga gamot sa diabetes? Check nyo din. For pregnancy and breastfeeding, kung babae lamang po, buntis po ba? Or posible bang buntis, nagpapasuso po? Okay. Ito na yung problema lagi na naman natin. Kailan po huling regla? Ewan ko ba? Ba't hindi ko to alam? Dapat alam nyo to. Okay. Hindi masagot yung specific date. It should be days ha. Kunyari sinabi niya, April 1 to 4. Kung hindi, nagkaroon ano na po ba last month? Opo. Sige, lagay nyo na lang. Na nagkaroon. Pero gusto natin date ha, para makalculate ng doktor. Have you ever had a previous CT scan? Alam na yan, pag tinagalog. Meron po ba kayong allergy dun sa contrast or sa liquid po na nilalagay? Yan, specify nyo lang. Para katulad din kanina. Guys, ito yung pinaka-importante yung last page lagi. I certify that the above information is true and accurate and the best of my knowledge. I understand the risk associated with the CT scan and the use of contrast dye is applicable. Babasahin yun. Ito pa guys ha, kunyari nasagutan na yan lahat. Example, nasagutan. Ito yung dapat yung matutunan na sa Radtech ha, kasi mag-toxic tayo, mahirap talaga. Ito palang toxic na eh. Nakakabasa yung pasyente nyo, nakakasulat naman. Bago nyo yan, isa lang. Kahit sabihin mo, ay, iscan through nyo ng mabilisan yung papel. Kung, yung pwede, kung patingin nyo yung pwede, basahin nyo ng, mabilis lang. Ano yung basa na iscan na, na alam nyo hindi kayo mapapahama. I-scan nyo lang. Kasi baka mamaya, puro ang sagot no, meron pala. Get nyo? Kailangan yung matutunan yun. Actually, natututunan siya. Dati hindi rin ako ganun kabilis mag-scan, pagtambak na. Natututunan yung mag-scan. Alam nyo na ginogoyo na kayo sa papel or hindi. Kailangan. Kasi kayo din yung mapapahamak pag hindi. Patient signature overprint and then buong pangalan pero sa ibabaw name today. So we filled out by RTOD. Okay, contrast agents used, kung barium ba yan, gadolinium whatsoever, dosage, huwag kayong magkamali dyan, ha? Kasi pag may nangyari sa pasyente nyo, tapos namali lang kayo ng sulat dahil hindi kayo sure, sasabihin sa inyo, kaya ka pala, nakapatay, kaya pala may karoon ng severe adverse reaction kasi yung dosage ay masyadong malaki. Hindi nyo mapapagtanggol ang sarili nyo because this is a controlled document. Ito, yung nakikita nyo, yan na yan talaga yung nasa hospital namin ha. Actually, yan yung papel ng lung center. Niragal ko lang yung logo. Pero sa ibabaw niya, may controlled number yan. Okay, magkakaiba yung controlled number ng bawat pasyente. Ginagamit kasi ito for legal. Kunyari, pasyente, kung kayo sinampahan niyo yung pasyente nyo, pasyente na sasakpa sa'yo. This is illegal document. Dosage mo mali, 200 lang dapat. Nilagay mo dyan 400. Pero yung totoo, nalagay silang ang nagamit mo lang dapat talaga ay 200. Tama naman, kumbaga, tama naman yung naibigay mo 200. Pero ang naisulit mo ay 400. Hindi ka pa rin mapapagtanggol niyan sa korte. Kasi 400 lang nakasulat. Naintindihan nyo? Kaya huwag kayong susunga-sunga pagdating sa dosage at sa mga ganitong klase ng papel. Kasi yung license number nyo, hindi na kayo sumusulat eh. Yung product nyo yung nakapirma dito. Okay, pinaghirapan nyo yan. Name of RT, product lang yan, additional loads. Additional loads ganito. Yung kunyari yung pasyente is irritated, agit, maarte, okay lang yung endorse yun. The patient is ganito, the patient is ganito. Kailangan, para isusunod na ka-endorse nyo, alam,
na-irate yung pasyente ninyo. Additional note, pag yung pasyente ay non-ambulatory, yung pasyente ay nakakane, yung pasyente ay may saklay, yung pasyente irritable, yung pasyente may mental health problem, ilagay sa additional notes yan, lahat ng nakikita nyo sa pasyente. Huwag tayong tatamad-tamad. Okay? Pero matututunan niyo magbilis ka man at sumagot. Okay? Yung pag-i-scan through, kapag yung pasyente nyo lang naman ay nakakatulad at nakakabasa. Kasi baka mamaya binugoyo na kayo eh. Nagkakaintindihan. So dahil wala na tayong time, dahil magkukulit ako ng score, kasi kaya dalawa yan, kasi yung isa sana, pag-practicean nyo. So kung wala naman na kayong klase ngayon, pwede nyo na parang meron na kayong start up kung paano. Okay? Kasi sa practical, hindi kayo pipili ng partner. Ako. Kasi pagka-partner na nakapag-rehearse kayo. So, kunyari, si Dom, ang nabunot ko si Nika, silang dalawa ngayon. Kasi pag magka-partner, rehearse. Pwede ko sabihin, ito sabihin ko mamaya ganyan. Okay? So ngayon, yung spare, pwede nyo nang sagutan, di ba dalawa yan? Yung isa para sa practice, yung isa, sige, pwede nyo nang interviewin yung isa't isa mamaya. Kung wala kayong time, ay kung wala naman kayo masyadong ginagawa. Gawin nyo na para makapag-practice kayo. Kasi sa mismong practice kayo, nagpa-practice. Okay. Next, checkan natin yung quiz. May ilan ba yung quiz?